Guys, ituturo ko sa inyo kung saan pwedeng magsanla dito sa Hong Kong ng gold, alahas. Tara! Paggipit ako guys, may nasasanla ako konti. Yan din yung kagandahan pag may ano ka, may naitago kang kahit na magaan lang na gold. Kasi mayroon kang matatakbuhan in case of emergency or kung kailangan mo talaga. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung paano magsanla, kung magkano, at kung ano yung mga patakaran nila sa pagsanla. Ngayon, hindi ako magsasanla, pero kukunin ko yung sinanla kong kwentas. So, kwento tayo mamaya. Papakita ko rin sa inyo kung saan yung shop. Bali, andito ako sa Taipo. May isa akong shop dito na nakita na pwedeng pagsanlaan. Actually, doon talaga sa sentral ang sanlaan, pero mayroon din dito. Pwede siya kahit sinong magsanla. Spring na ngayon guys, pero feeling ko summer na. Tingnan niyo yung mga building dito. Old, ano siya, old typo. Tingnan niyo yung mga building dito, old style. Mga luma na. Doon lang sa unahan guys, yung shop. Punta tayo doon. Ito yung ano siya, dispensary guys. Ito yung parang butika nila dito. Nabibili yung mga gamot, yung mga... And guys, malapit na ako. Pag kinuha mo na yung sanla mo, kailangan mo lang i-present yung resibo na binigay nila, tsaka ID mo, at tsaka ano, yung pera, kung magkano yun. Ayan siya. Hindi siya masyadong halata. Ayan. Kung Fok Pawn Shop. Ayan siya. Papasok tayo. Hindi siya masyadong open kasi nga ano, alasan siya. Papasok tayo at mag-ano. Ayan na guys. Nakuha ko na siya. Diyan, sa shop na yan. Ayan. 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 Ayan na guys. Suot ko na siya. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko about sa pagsanla ng gold dito sa Hong Kong. Dito may mga pawn shop. Kahit anong gold, basta gold siya, pwede nyong isanla dito sa Hong Kong. Mayroon, nakasanla na ako ilang beses na. Ito na yun, suot ko na, kinuha ko na siya kanina. Bali, ika 4 months na siya bukas na nasa pawn shop. Pag sinanla mo siya guys dito, maganda dito pag nagsanla ka kasi wala siyang additional payment pag mga 4 months mo pa siya bayaran. Di ba sa Pinas pag sumobra ka na ng 1 buwan, may additional payment na yon pag hindi mo na renew agad. Dito, pag nagsanla ka, maibibigay sila na 4 months hanggang 4 months. So kailangan within 4 months na yan, so pwede, may option ka. Pwede mong i-renew every month, pwede. Pero pwede mo ring bayaran after 4 months. Basta hindi sumobra sa 4 months na yan. Kasi, pag after, example ko na lang, tulad ko, ito, sinanla ko ito nung December ba yun? December, January, February, March, April. Oo, December. Tapos, ika 4 months na siya bukas. Kasi December 2 ko to siya sinanla. So, yung binawas is 3.5% in dollars, guys. Nasanla ko siya, guys, ng 1,000 Hong Kong dollar. Sila yun magsasabi kung magkano yung halaga ng alahas na yan. So,
Sinala ko siya, sabi niya 1,000. Sabi ko, okay, sabi ko. Pero nakatry ako dati guys, sabi nung sa staff ng pawn shop, sabi niya 700, yung nagsanla ako ng itong earrings ko. Sabi niya 700, sabi ko, can 800? Pumayag naman siya. So, depende. At saka, nung sinabi niya 1,000, ito. So, pumayag ako 1,000. Then, alam nyo guys, di ba December ko siya sinanla. December, ika 4 months na yon. Binuo ko siya guys. Binayaran ko yung interest na 4 months at saka yung 1,000. So, ang binayad ko lahat, 1,140. 3.5% yung binawas nila guys. At saka walang additional kahit 4 months ka pa magbayad. Basta wag lang sumobra. Maganda. Nakatry akong sumobra siya guys. Kumuha lang sila ng additional $10. Ang ganda, di ba? Mas gusto ko magsanla guys sa mga dyan, sa may dito. Bago ko lang yan nakita kasi yung shop dito. Mayroon sa Central. Pero ang daming tao guys, ang daming nagsasanla. Pero may tips ako sa inyo pag gusto nyo magsanla sa Central. Doon sa Ali-Ali, di ba worldwide, tumawid kayo. Pagtawid nyo doon sa line ng Ali-Ali ha, diretsuhin nyo lang yan. After noon, before kayo makarating dun sa tulay ha, sa unahan, basta dire-diretso lang yan. Yung pinakaunang pawn shop na makita nyo, may tawiran pa kayo ata yan. Basta dire-diretso lang yung line na yan. Yung pawn shop na una nyong makita, yun. Maganda rin magsanla dun kasi walang pila. Ang init na dito, galing akong palengke, naglakad. Before 4 months or within 4 months, kailangan balikan nyo na yung alahas nyo. Baka hindi pa naman ako nakatry na yung sumobra ng matagal. Nakatry lang ako sumobra ng ilang days. Parang 2 days. Andun pa nung bumalik ako. Ewan ko lang pag matagal, baka i-remata na nila. Hindi ko pa nasubukan. Tapos, lang siya, mura lang talaga kasi 3.5% lang siya in dollar din. At saka, mababa lang yung interest. Parang hindi mo lang maramdaman kasi yung value lang naman ng alahas is konti lang naman, maliit na halaga. So, maliit din yung interest. So, pag minsan maubusan ako ng allowance na wala na talaga, kaysa sa manghiram ako, ito, sinasanla ko. Tapos, kung may time na sobrang kailangan na talaga na yung wala kang malapitan, may matatakbuhan ka, maganda tong investment guys para sa mga OFW na katulad ko. Pwede mo rin siyang magamit na emergency fund, syempre kasi parang may mauutangan ka in case. Tapos, pwede rin siyang savings. Kasi, syempre, tumatagal, lumalaki yung value, di ba yung gold, pag tumatagal, nagmamahal siya. Pwede din siyang investment, investment. Tapos, savings na rin, kasi, balang araw, pwede mo siyang isanla, or kahit nga ibenta mo, pwede. So, kung isanla mo nga to balang araw, sobra na siya sa presyo na. O pag isanla mo siya, balang araw, sobra na siya sa presyo ng bili mo. Kahit na, kunwari, hindi mo na siya makuha, okay lang. At least, sumobra na dun sa kapital na binayad mo. Itong necklace ko, nirigalo to sa akin ng kapatid ko noon, nung first niyang punta ng Dubai. Birthday ko yun nirigalo niya. Matagal na yun. Ilang years na. 10 years ago na yata, mga ganun. Tapos, ang bili niya nito guys noon, ilang K ba to? Ang bili niya noon, di ako nagkakamali, is 9,000, sobra lang. Basta hindi siya nakaabot ng 10,000. With pendant na yun siya. Matagal na yun, 10 years ago na siguro yun. Alam nyo, nasasanla ko na siya ngayon ng sobra 11,000. Magto 12,000 na siya. Sanla lang yan ngayon. So, diba, tingnan nyo yung pagtaas ng value niya. Mas okay yung bumili ka ng gold or kaya ng mga lupa, investment, kaysa sa bumili ka ng mga sasakyan na hindi mo naman magamit. Okay lang kung may business or andyan ka sa Pilipinas, ma-enjoy mo.
Pero kung wala namang gumagamit, yung sasakyan, naluluma yan, nasisira. Samantalang yung gold, tumatagal, lumalaki yung value, lalo na yung lupa. Makaka-realize ka rin na, oo nga pala, no, mas maganda pala yung ganun, yung i-invest mo kaysa sa sasakyan, magagarang cellphone, mamahaling cellphone, mga ganun. Yung mga bagay na mahal, tapos naluluma lang at nasisira. So, yun. Share ko lang yan para sa mga kapwa ko na, or sa mga bago pa lang napupunta na, para makapag-isip na rin sila early pa. Lately ko na rin kasi yan ang pag-isipan. So, dapat pag pumunta kayo dito sa abroad, advance na agad yung isip niyo. Hindi na matagal na kayo dito bago pa kayo makarealize. Yun yung nangyari sa akin. At saka iba rin kasi pag yung ikaw yung yung breadwinner. Hindi, kahit gustuhin mo, syempre hindi ka makakapag-save para sa sarili mo or sa future mo. Pero ang mapapayo ko, subukan nyo talaga kahit pa konti-konti. Example nyo lang yung sarili ko. Tagal ko na dito. 2011, nandito na ako. So, dapat sa tagal ko na yan, ang dami na akong na-invest, ang dami na akong ipon. Pero, wala. Nagsisimula pa lang ako. So, late na ako nakarealize ng lahat-lahat. Pero, hindi naman ako nagsisi kasi napunta naman sa tama yung mga mga itinulong ko, hindi naman nasayang. Hindi ko na ikukwento.